Sige mga kaibigan, ako si Hari Sultan. Ayokong umupo dito at sabihin, sabi ko na nga ba, dahil siguradong hindi ako masaya sa nangyayari sa Amerika at halos sa buong kaluraning mundo. May isang particular na ideolohiya na ginawa kong misyon sa buhay ko na bigyan kayo ng babala tungkol dito. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin, hindi nyo alam. Para sa'yo, para sa'yo, para sa'yo. Napakasimple lang. Walang integrasyon, walang multikulturalismo, walang pagkakaiba-iba, walang toleransya. May sarili akong den. May sarili kang den. May demokrasya kayo. May sarili kaming sharia. May sarili kayong malayang pakikisalamuha. May sarili kaming nikah. Sariling pandaraya sa loob ng merkado. May sarili kayong mga credit card. Alam naming may sarili kaming sistemang pang-ekonomiya. May sarili kaming patakarang panlabas. May sarili kaming din. Hindi ko sinasabing lahat sila masama. Siyempre hindi. Pero hindi mahalaga ang mabubuti. Mas mahalaga, alam mo ba kung sino ang mabuti at masama? Mahilig ang kanluraning lipunan na hatiin ito sa dalawang kampo. Radikal at mabubuti. Pero wala namang nagpaliwanag sa'yo kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng radikal. Paano natin matutukoy kung sino sa milyon-milyon ang tinutukoy na radikal? At kailan kaya magagalit ang isa sa mga radikal na ito at gagawin ang ginawa nila sa Texas na yung araw? Tingnan mo ito. Nagbabala ang mga opisyal ng Alemanya na maaring umatake anumang oras ang sleeper cell ng Iran sa Europa. Kami mga taong katulad namin, matagal na kami nagbabala tungkol dito. Pero tinawag nilang racist ang lahat. Wala silang pakialam. Kung may teroristang atake sa Europa, Australia o Amerika, politiko ang may pananagutan. At hulaan mo? Nangyari na ito sa Texas. Ito ang lalaking Senegales. Tingnan mo ang sweatshirt niya. Nakasulat Property of Allah. Hindi ko ipapakita ang sumunod sa video. Tingnan mo ito. Nagtatago ang mga tao. Dahil ang lalaking ito ay may dalang Quran sa kanyang sasakyan. Inatake ang mga ordinaryong customer na nakaupo sa isang bar at nag-e-enjoy. Inatake niya sila. Ito ang sandali na nagpaputok siya ng baril. Sa puntong ito, 3 tao na ang namatay at 14 ang sugatan. Malinaw na galit ang taong ito sa Estados Unidos dahil tinutulungan itong palayain ang mga tao sa Iran. Oo, may sarili tayong interes. Pero yun din ang isa sa mga dahilan. Di ko gets bakit sinasabi ni na Dave Smith at Cheryl Hugo na huwag magpanggap na tungkol ito sa pagpapalaya ng Iran. Hindi lang daw yon ang dahilan. Walang digmaan na may iisang dahilan lang. Kapag mas marami ang rason para makipagdigma, mas matibay ang dahilan para pumasok dito. Nasa interes ng Estados Unidos na pabagsakin ang rehimeng ito dahil umatake at pumatay ito ng maraming Amerikano. Palaging inaatake ang interes ng Amerika at paulit-ulit na sumisigaw ng kamatayan sa Amerika sa nakaraang 47 taon. Kaya syempre, nasa interes ng Amerika na pabagsakin ang rehimeng ito. Sasabihin nila, gusto itong gawin ng Israel, kaya pinipilit ng Israel ang Amerika. Hindi. May sarili ring dahilan ng Israel. Bakit? Sinabi nila, kamatayan sa Israel at inaatake ito sa pamamagitan ng kanilang mga proxy, ang Hamas at Hezbollah. Kaya syempre, nasa interes ng Israel. Pero hindi sapat ang interes lang na yon para pabagsakin ang rehimen o makipagdigmaan sa Iran. Ngayon, idagdag natin. Pinatay ng rehimeng ito ang mga tao sa Iran. Nakiusap din ng mga tao sa Iran, sa Amerika at Israel na tulungan sila. May 3 dahilan na tayo para makipagdigma sa Iran at pabagsakin ang rehimeng ito. Siyempre, tanggalang ang hindi pipili niyan. Naiintindihan ko naman, naiilang mga tao sa pakikidigma. Pero kailangan mong maintindihan ito. Alam ko na 3 Amerikanong sundalong namatay. Sana wala ng sundalo o sibilyan natin ang mawala. Sa kasamaang palad, para sa ikabubuti ng nakararami, kailangan talagang mangyari yon. Maraming buhay ng Amerikano ang maliligtas. Mapoprotektahan mo ang interes ng Amerika na siguradong aatakihin ng rehimeng ito kung hindi mo ito hahayaang manatili sa kapangyarihan. Makatarungan ang digmaan na ito. Ang digmaan sa Iraq ay isang pagkakamali. Ang digmaan sa Afghanistan laban sa Taliban ay lehitimo. At ang digmaang ito ay kasing lehitimo ng unang digmaan sa Afghanistan. Sa tingin ko, hindi na dapat tayo sumali sa digmaan sa Iraq. Si Saddam Hussein ay kontra-Amerikano, pero kulang yon bilang dahilan.
Ngayon, iba na dahil may pagdurusa ng tao. Nais ng mga tao sa Iran na makalaya. Dagdag pa yon sa moral na aspeto ng digmaang ito. Huwag kayong makinig kina Dave Smith o Cenk Uyghur. Karamihan sa kanila ay puro kontra lang. Sinasabi nila, huwag magkunwari na tungkol ito sa pagpapalaya ng tao sa Iran. Oo, hindi lang iyon ang dahilan. Pero bahagi pa rin ito ng depensa ng digmaan. Ganyan talaga ang sistema. Kahit ano pa, di talaga natututo ang mga taong to.